Ang simula ng pag-atake ng army mula sa US upang i-capture nga ang mga Jujutsu Sorcerers dito sa Japan sa nangyayaring Culling Games. At ang pag-retaliate naman ng mga Culling Game players, especially ang grupo nitong si Megumi Fushiguro. What's up? It's the Updated Weeb and Chapter 209 ng Jujutsu Kaisen spoilers was just out. Kaya gagawa tayo ng paapyaw na review para sa spoilers na to, but keep it in mind na hindi pa ito ang official chapter release. Kaya hindi pa masyadong detalyado and specified ang mga bagay na nangyari dito at mas magandang antayin din natin ang pag-release ng official chapter para mas makuha natin ang tunay na pangyayari. Bago ang lahat, ang mga pangyayari sa chapter na ito ay nag-take place 2 days before ng infiltration na ginawa ni Kenjaku sa Tomb of the Star. First of all, ang chapter na ito ay pinangalan ng An Offering to the Unknown and may kita naman natin sa mga early panels na nagdadatingan ang vehicles mula sa iba't ibang bansa or maaring this is just from USA. Since nakita nga natin sa previous chapters na nagsisimula na ngang magkaroon ng interest ang iba't ibang bansa sa mga Jujutsu Sorcerers para gamitin sila as resource ng power. Nakita natin na nagdadatingan na ang napakaraming armies mula sa USA or maaring sa ibang bansa din nga. And nagdatingan din ang napakaraming Kogane na kapartner ng mga bagong players na ito. On the other pages ay naggagala naman itong si Uraume at itong si Kenjaku para magtanim ng napakaraming cursed spirits na magpapaganda ng daloy ng laban sa gitna ng mga non-Jujutsu Sorcerers at ng mga player ng Culling Games na Jujutsu Sorcerers. In this chapter, we also get to see Higuruma once again, pati na itong si Hazenoki at ang kakilala nitong si Yuji Itadori na nag-introduce sa kanya dito kay Higuruma. Then this is where it starts. Ang unang tinarget ng army na ito ay itong si Reimi na ginamitan nila ng parang isang flash bomb. Then right after that ay pinasok nila ngayon ang room na kung saan ay naroroon itong si Reimi at binaril siya gamit ang parang isang electrocuting na baril na maaring isang stun gun. Then after that ay in-inject itong si Reimi ng parang isang tranquilizer. However, in this chapter spoiler ay tinawag ito ng translator na isang special weapon which might mean na meron itong mga certain properties na talagang ginawa. Especially for the sole purpose of capturing Jujutsu Sorcerers, concerning na ang Jujutsu Sorcerers nga ay mas malakas at maaring mas mailap kung ikukumpara sa normal na tao kaya hindi nila ito minamaliit at gumagamit sila ng ibang klaseng teknolohiya para mapigilan ang mga ito. In the next panels, we get to see na napakarami ng players ang nahuli ng military. Which means hindi talaga mamamaliit ang mga military na ito kahit na non-Jujutsu Sorcerers pa sila. Dahil as we can see nga sa pamamagitan ng kanilang strategy and teamwork ay nagagawa nilang kumapture ng napakaraming players na ito kahit pa sabihin nating wala silang curse technique. We also get to see this character na nagsa-stand out kumpara sa iba pang mga military personnels. And posibleng ang karakter na ito ay magkaroon ng huge significance sa kung paano magpo-proceed ang storya or kahit na ang chapters na mangyayari after ng chapter na ito. Sumunod na panels ay nagbabalik naman ngayon ng partner nitong si Registar na ngayon ay patay na si Hazenoki Iori. Kino-confront niya ngayon ang mga militaries na nagtatangkang hulihin siya gamit ng kanyang curse technique nga na explosion. It is also said in this panel na naalala pala nitong si Hazenoki Iori ang binabanggit ni Registar before bago pa siya mamatay na may idadrop daw na bomb itong si Kenjaku na maaring iniisip niya na ang bomb na yun ay ang nangyayaring infiltration na ginagawa ng military sa Culling Games. At this point, para bang may connection nga ang military na ito sa kung anumang bomb ang idadrop nitong si Kenjaku and maaring hindi talaga si Suko na ang bomb na tinutukoy niya. In the proceeding panels naman ay nakita nating nag-uusap o para bang may pinaplano itong si Uraume at itong si Kenjaku na hindi pa natin actually alam kung ano talaga since hindi pa naman translated ang mga dialogues or ang text bubbles na nasa chapter na ito and leaks, spoilers pa lamang ito. Pero one thing's for sure, itong si Kenjaku na nagpa-plant kanina o para bang nagkakalat ng napakaraming cursed spirits sa randomly sa buong colony ng Culling Games. And it seems ang cursed spirits na ito ay hindi nagseserve as mga para bang tulong para sa mga military na kumakapture ng mga Jujutsu Sorcerers dahil nakita naman natin sa panel na ito na maging ang military inaatake din ng cursed spirits. Only further proving na hindi talaga kinakampihan itong si Kenjaku ang mga military kundi para bang ginagamit niya lamang ang mga military na ito para mag-spice up pa ng mga bagay-bagay at ng laban na nangyari ngayon sa Culling Games. In the next panel ay may kita natin ngayon itong si Hana Kurusu at itong si Angel na nagtataka at inaalam kung anong dahilan kung bakit biglang ang dumami ang players na nagpasok sa Culling Games.
While itong si Takaba Fumihiko naman ay sinasabing maaaring dahil daw sa kanyang kasikatan kaya biglang nagpasukan ang mga players na ito at hinahabol lamang siya ng mga ito. Then we get to si Takaba Fumihiko, Megumi Fushiguro, Yuji Itadori at itong si Hana Kurusu kasama si Angel na tumatakbo dahil maaaring ang nagpe-prepare na sila sa nangyaring surge ng napakaraming player dito sa Calling Games, but then may kita natin biglang nagsimula na ang atake sa kanila ng military and balak nang gawin ng military ang ginawa nilang strategy sa paghuli nila kay Remy na pagtapo ng isang flash bomb, but they did not succeed dahil nandito ang ating boy na si Yuji. Sinipa niya ngayon ang bomba na ito na dahilan kung bakit tumalsik ang bomba. Luckily nasipa nga ito ni Yuji kaya hindi sila inabot ng explosion. And hindi naman nagamitan ng stunning effect itong si Yuji Itadori dahil na-cover naman niya ang kanyang tenga. It is at this point when they realize na inaatake na sila ng military pero hindi nila alam kung ano ang dahilan. Sinubukan ng military na ito na barilin ng stun gun itong si Takaba Fumihiko, but hindi tinablan itong si Takaba dahil nga sa kanyang curse technique. Megumi Fushiguro, realizing the danger they are in, handa nang yun itong si Megumi Fushiguro na mag-retaliate at gumamit ng isang counter-attack gamit ang kanyang curse technique na 10 Shadows para mapigilan ang military na ito regardless their reason for attacking them, dahil alam naman natin iba ang ugali nitong si Fushiguro and hindi ito isang heroic na character dahil sa nangyaring progression ng kanyang karakteristik sa nangyaring laban sa Calling Games. Tulad na lamang ng nakita nating walang awa niyang pagpatay sa isang player ng Calling Games para lamang makuha ang kanyang puntos. It seems may kita natin sa susunod na mga chapters kung paano lumaban ang Fushiguro Meguming unti-unti nang uma-adapt sa pag-uugali ng kanyang tatay na si Toji Fushiguro. And one last thing, meron palang isang note para sa chapter na ito na nagsasabing itong si Kenjaku pala ay pinapasok lamang ang mga military mula sa iba't ibang bansa upang makapag-accumulate ng marami pang mga tao sa loob ng Calling Games, hindi para sa purpose na magkaroon ng laban sa gitna ng mga non-jujutsu sorcerers at ng mga jujutsu sorcerers na player, kundi para gamitin ang mga taong ito as a bahog o para bang pataba na mapagkukunan nila ng cursed energy, dahil nasabing ang mga barriers ng colonies na ito ay may insufficient na amount ng cursed energy. Kaya kailangan ni Kenjaku kumuha ng cursed energy sa pagkamatay ng mga military na ito para magkaroon ng sufficient na amount ng cursed energy ang mga barrier colonies. So that's what Kenjaku's plan is right from the start, and talagang ginamit niya lamang ang mga non-jujutsu sorcerers para makuha ng energy para sa kanyang susunod pang mga plano sa ginagawa niyang Calling Games. And since nagbabalak ang mag-ipon ng napakaraming amount ng cursed energy itong si Kenjaku, it only means one thing: may binabalak siyang isang napaka-massive na atake or technique na kailangan gumamit ng napakaraming amount ng cursed energy. And that was it para sa ating review ng chapter spoiler ng Jujutsu Kaisen Chapter 209. Paalala lang, ito ay hango sa spoilers pa lamang at hindi ito masyadong detalyado and specified, so make sure na mapapanood nyo pa rin ang pag-release natin ng official chapter review para sa Jujutsu Kaisen Chapter 209. I hope you guys had a great time watching this video and alam kong excited na kayo sa official chapter release. Muli, ito si Updated Weeb and I'll see you on Chapter 209 ng Jujutsu Kaisen.